Maging sina JB at Coach Tim Cone ay nasabi na kaya ni Kai na maglaro sa NBA at maging tayo nga ay sang-ayon dito dahil merong NBA size si Kai Sotto. Kita naman ang laro niya ngayon, mas malakas sa loob ng paint, kayang-kaya na ang mas matinding pisikalan at kung gagamitin naman ng isang team sa kanilang sistema, si Kai Sotto ay makapagbibigay rin ito ng magandang resulta ng laro kahit saang liga pa ito naglalaro. Hindi lamang sa opensa merong laro si Kai Sotto dahil maging sa depensa ay solid rin ang kanyang presence sa loob ng paint at nagkakaroon ng mga solid na block laban sa mga kalabang players. Mataas ang nagagawang stats ni Kai Sotto sa FIBA at maging dito sa Japan B1 B-League, nagiging isang dominant force na nga si Kai Sotto sa shaded area. Laro na naman para sa team ng Kushigaya Alphas at ang kalabang team ngayon ni Kai Sotto at ng Kushigaya Alphas ay ang team ng Kawasaki Brave Thunders. Isa na namang magandang laban ang mapapanood natin. Prediction natin sa back-to-back games nilang ito ay kaya ni Kai Sotto at ng Kushigaya Alphas na manalo sa dalawang games nila laban sa team ng Kawasaki Brave Thunders dahil angat ng konti ang frontcourt ng Kushigaya Alphas na kapag ginamit ng maayos ni Coach Yansay ang combo bigs niya, mas maraming inside plays, mas mataas ang percentage ng pagpasok ng mga tira ay matatambakan rin ang team ng Kawasaki Brave Thunders. Angat na angat ang height ni Kai Sotto at Team Suarez kaya inaasahan ko talaga na magiging lamang ang stats ng Kushigaya sa rebound at maging sa puntos sa loob ng paint. Pwede nga na matulad ang larong ito sa last game ng Kushigaya Alphas na kung saan tinambakan nila ang team ng Fighting Eagles Nagoya. May magandang momentum ang Kushigaya Alphas. Alam nila kung paano tambakan ang isang team ng pagkalaki nga rin at sana gawin ulit nila ang mga plays na ginawa nila laban sa team ng Fighting Eagles Nagoya at laban naman ngayon sa team ng Kawasaki Brave Thunders. Nakita natin na nasa 6'9" mahigit ng konti ang pinakamatangkad ng Kawasaki Brave Thunders kaya naman aatake ang Kushigaya sa loob ng paint. Kai Sotto na nasa 7'3" at Team Suarez na nasa 6'11", magiging mabisa na naman ang laro nila laban sa team ng Kawasaki Brave Thunders. Marami rin sa mga Filipino basketball fans ang nag-aabang kung kailan babalik si Ren Sabando sa hardcourt at gusto nating mapanood ulit ang Ren Sabando plays na napaka-explosive sa opensa at depensa. Nakita natin na ang isang nabanggit ng kanyang kampo ay ang posibleng mid-season signing para dito kay Ren Sabando na malaki nga rin ang posibilidad na mangyari. May katagalan na rin na nawala sa eksena ng basketball itong si Ren Sabando at ginamit niya ang oras na meron siya para magpakondisyon at tuluyan na makarecover ng husto sa kanyang back injury. Noong naglaro si Ren Sabando sa team ng SGA ay wala ito sa 100% at hindi gaanong nakapaglaro sa torneyong ito, pero ngayon nga nabanggit ng kanyang kampo na nasa 100% na nga itong si Ren Sabando, fully recovered, kaya naman mataas ang posibilidad para sa mid-season signing, isa sa plano ng kanyang agent. Yung ganitong klase ng opensa ang nagagawa ni Abando, bumubuhay talaga sa crowd, hindi nakakaantok ang laro at nagsisigawan ang mga fans dahil nakakabilib nga rin talaga itong si Abando sa kanyang maliit na body frame ay meron siyang lakas at napaka-athletic nga rin niya, kaya naman nagagawa niyang maidakdak ang bola sa ring nang walang kahirap-hirap. Mabibilis at magagandang opensa ito ang naibibigay ni Ren Sabando kasama ng kanyang solid na depensa. Talagang butata nga rin ang inaabot ng ibang players dito kay Ren Sabando at talagang solid pa nga. Isang KBL champion, East Asia Super League champion at Slam Dunk Contest champion ng KBL si Ren Sabando. May nagawa na rin sa kanyang pro basketball career at madadagdagan pa niya ito sa hinaharap. Ren Sabando comeback, isa talaga sa inaabangan ng karamihan ng mga Pinoy basketball fans. Laging hinahanap ang update tungkol kay Ren Sabando at asahan natin na babalik at babalik si Ren Sabando sa hardcourt. Gugulatin niya ang Abando solid basketball fans sa muli niyang pagbabalik. Malaki rin yung chance na baka si Ren Sabando ang isa sa posible na maidagdag sa Gilas pool backup natin na palaging nakaabang handang mag-step up kapag may mga injury ang ibang Gilas players natin.